What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, san sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Topic ulit tayo guys tungkol dito sa Last Will and Testament. Para sa kaalaman ng marami, ang Last Will and Testament ni Pangulong Marcos ay isang espiritual na testamento. Sa laki ng yaman na minana niya mula sa Eternal Creator, ay madali itong maagaw kung isusulat niya ang testamento gaya ng karaniwang testamento na literal na hayag ang mga pangalan at lahat ng detalye. Ginawa niyang mahiwaga at matalinghaga ang testamento na kahit ang marurunong sa buong mundo ay malilito. Ang totoong testamento ay protektado at binabantayan ng dalawang uri ng espiritu. Una, ang espiritu ng Pangulong Marcos, at ikalawa, ang espiritu ng Diyos. Sa ganitong kalagayan ay hindi ito mapasok ng kahit sino, liban doon sa taong kinasihan ng dalawang nagbabantay na espiritu. At siya nga, si Spiritual Wonder Boy. Siya ang nagtataglay ng nasabing dalawang makapangyarihang espiritu. Ang testamento na isinulat ng Pangulong Marcos ay hindi niya solong testamento. Ito ay Last Will and Testament ng Alpha at Omega, na siya na ring tinawag na ang una at huli, ang pasimula at wakas, the Lord God, the Almighty. Kung mayroon sa Biblia na Lumang Testamento at Bagong Testamento, ang Last Will and Testament na isinulat ni Marcos, kung saan siya ay isang signatory, ay ang huling testamento ng Diyos na kanyang inihanda para sa kagalingan ng mga bansa, healing of the nations. Sa pamamagitan ng testamento na ito ay ibinubuhos ng Diyos ang buong biyaya para sa kagalingan ng buong sangkatauhan, upang lunasan ang dalamhati at kahirapan ng mamamayan, lalo na ang maharlikang lahi. Oo, dito sa atin magsisimula ang pag-agos at pagbalong ng walang hanggang kaloob na kabutihan ng Diyos, bago ito dumaloy at kumalat sa mga bansa.
ito ay pinatutunayan ng Alpha Omega account. Ang account na ito ay hindi account ng tao, kundi ito ay account ng Panginoon na tinatawag na Alpha at Omega. Ang una at huli, ang pasimula at wakas. The Lord God, the Almighty. Gaya ng nakasulat sa testamento, sa account na ito, padadaluyin ng Diyos ang hindi masukat at walang katapusang biyaya para sa lahing maharlika. Kaya naman, ang bugtong na anak ng kanyang amang Marcos na si Francis Leo Marcos ay magiging makapangyarihan at bantog na lider sa buong mundo at kikilalanin ng iba't ibang lider ng mga bansa ang kanyang kadakilaan, kabutihan at kababaang loob at ang kanyang Solomonic wisdom at mapagtatanto nila na ito nga ang anak ng Pangulong Marcos. Matatamasa ng buong mundo ang kaginhawaan dahil ipapatupad niya ang kanilang mga utang. Ipapatawad niya ang mga ito. Cancellation of world debt, kumbaga, na isinasaad sa testamento. At bakit ito kayang gawin ni Francis Leo Marcos? Sa laki ng yaman niya, napamana sa kanya ng kanyang sariling ama, napamana din ng Alpha at Omega, ay hindi ito imposible. Dahil nga, ang gawaing ito ay suportado ng dakilang manlilikha. Sa ganitong pangyayari ay matatanyag sa buong mundo ang kadakilaan ng bansang maharlika, ang Pilipinas. Lahat ng mga pinuno at mga hari sa buong mundo ay magbibigay pugay, dangal at pagpupuri sa ating bansa sapagkat mababatid nilang tunay na pinagpala ng Diyos ang Alpha at Omega, ang maliit na kaharian ni David. Ayun naman mga kaibigan. Kaya hanggang sa muli, dito na lamang ulit. Hanggang dito na lang muna. Saka na nating ituloy sa takdang panahon na itinakda ng Alpha at Omega, ang una at huli, ang pasimula at wakas, the Lord God, the Almighty. Ayan naman mga kaibigan. At ito nga, yung mga liham ni Idol na binasa ni Sheikh Yama, at sinasabi niya na ano ba yung pagkasabi niya, na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Ngayon, mga pahapyaw niyang sinasabi at may spiritual ang mga sulat niya mga kaibigan. At kaya tuloy lang ang ating suporta
sa ating idol na si Francis Leo Marcos. Konting shoutout lang tayo, guys, kay Corazon Reynon from Abu Dhabi, United Arab Emirates. Shoutout sa iyo dyan, sa inyong lahat dyan na taga Abu Dhabi, United Arab Emirates. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ito si Nonilon TV Vlog, Ilagan, and FLM Pan. Tagalaw nyo nito, pakitulungan din po. Nangihingi ng kanyang suporta sa kanyang bagong channel, si Nonilon TV Vlog, Ilagan and FLM Pan daw siya, mga kaibigan. Tagalaw nyo, babayan natin. Kay Karam Glady, shoutout sa'yo. Ito ang ating suki ng Washington, USA, Pearl Russell. Sa inyong lahat dyan, mga taga USA, shout out sa inyong lahat dyan. Marami rin akong views dyan sa USA. Salamat po sa inyong lahat. Kay Joanne Alunan ng Japan, shout out din sa inyo dyan sa Japan, Joanne Alunan. Ito rin kay Josepina Lopez, shout out sa iyo, Josepina Lopez. Suki din natin ito. Si Evelyn Ko ng Hong Kong, shout out sa inyo dyan lahat sa Hong Kong, mga kaibigan. At sa lahat ng mga subscribers ko, mga bagong subscribers, mga dati nang sumusubaybay sa ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ay huwag kayong magsasawang tumangkilik sa aking maliit na channel. At siyempre, mga kaibigan, ang pinaka-importante na sana matulungan natin si Idol FLM sa pamamagitan ng ating dasal. Yun lang po ang ating maitutulong sa ngayon, dahil po sa mga kaganapan na pandemya ngayon ay hindi rin pwedeng dumalaw. At meron nga siyang mga kapatiran sa Acro na dumadalaw, ay hindi rin sila, hanggang guard lang daw sila, kasi nga ay quarantine doon, ay bawal ang dalaw. Kumbaga yung attorney saka yung sekretarya na lang ang pwedeng dumalaw sa kanya. Kaya isinisigaw natin sa buong mundo na tuloy ang ating panalangin at pagsuporta, na sana'y malampasan lahat ng ating hero ng pandemya na si Idol Francis Leo Marcos, para may pagpatuloy niya. At sabi nga niya ay kumbaga ginagawa niya ang lahat ng ito dahil naniniwala siya na may tungkulin siyang gagampanan sa ating bayang Maharlika, mga kaibigan. Ayan, at sa kanya na mismo nanggaling na ginagampanan niya at gagampanan niya ang ibinigay na tungkulin sa kanya ng kanyang ama at dakilang lumikha. Kaya mga kaibigan, hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Roman Carreño LTV, magbabalik.